Hindi lang simbilis ng Armalite ang kanyang pag-rap, singtulis din ng Karit ang kanyang mga letrang tumatalakay sa mga isyong panlipunan. Ngayon, sa Wasak, pinakawasak na rapper sa Pilipinas, si Aristotel Polisco, aka Glock 9. Matindi ba yung eksena nun sa Rizal? Parang may hip-hop scene ba ron? Wala masyado. Parang kung meron man, parang mga geeks ang dating namin. Oo, ano? Parang Ano mga trip geeks. ng mga tao doon? Ano lang yun yung mga era ng Bon Jovi, Guns N' Roses. Mga rock. Rock, rock. Uy, ito yung mga bayaw natin, tol. Oh. Siyempre naman, kilala niyo naman ang bisita natin ngayong gabi, mga bayaw. Naku, para sa akin, ang pinakamalupit pa rin na rapper sa Pinas. Walang iba. Kundi si Aristotel Polisco, a.k.a. Glock 9. Sir, magandang gabi, sir. Magandang gabi, sir. Siyempre sa lahat ng mga televiewers. Hindi, a.k.a. mga bayaw. Mga bayaw, natin, yan mga yan. Mga bayaw at mga ipag. Ano ba tawag ko sa'yo ngayon? Aristotel, Aris, Glock? Aris, pwedeng Aris. Aris. Ang palayaw mo talaga na lumalaki kay Aris. Aris, tunay kong pangalan, yung buo. Aristotle. Pagalitan nga ako ng teacher ko sa philosophy noon sa FEU dahil 5 yung card na binigay niya sa Sa akin. Philo. Aristotel ba naman Hindi ka nang mo? mahiya. Aristotle pa naman pangalan mo. Eto. Nag-college ka sa FEU. 1994. So bumibiyahe ka mula Rizal hanggang Maynila. Kasi yun yung after ko ng high school, yung thought na, wow, magmamaynila na ako from Morong Rizal. Sabi ko siguro sa Maynila, medyo okay nang mag-hip-hop. Yun pala. Yun pala. Yun pala hindi. Hindi pa rin? Hindi, parang late pa ako pumasok nun. Pagpasok ko sa classroom, unang-unang sinabi sa akin ng mga classmate ko, uy, hip-hop po. Hip-hop. Di ba? Kung mga 94, tol, yun yung kainitan nung, di ba, labanan ng rock versus Oo, hip-hop. yun yung mga time na yun. Oo. Oo. Eh, parang kumbaga kung rockista ka, ang baba ng tingin sa mga nag-hip-hop. That time pa. Pero ngayon medyo okay na yun. Tol, nung panahon ba ng Death Threat, ganun ka nakabilis mag-rap? Parang ganun na ba yung style mo? Parang. Hindi ko masabi na parehong-pareho na ngayon, pero doon na papunta eh. Parang doon na rin ako nakahilig eh. So, kailangan kong maging iba kasi nakapanood ako ng interview ni Christopher De Leon eh, Oh, sa TV. Sabi niya, if you want to be successful in anything that you want to do, sabi niya, you have to be different. So yun lang yung tumatak talaga sa akin. Sabi ko. Alam ko na that time din, ang dami ding rappers that time. Siyempre, nandiyan na si Sir Fan, si Andrew E, Jet Misfits, Masterplan that time. So sabi ko, kailangan talaga maging iba. siguro yung style mo, masasabi ba natin na may pinagbasehan ka ba ng ganung estilo? Parang yung sinasabi nila parang, uy, parang yung sa Bone Thugs, gano'n. Nung nag-start Bone ako Thugs sa and Harmony. sa Death Threat, in-introduce nila sa akin, pare, pakinggan mo itong Bone Thugs and Harmony. Kasi nung pinakinggan ko yung cassette pa yun eh, habang nag-iigib akong tubig, o kaya naghuhugas ako ng plato, talagang pinapakinggan ko siya. Until biglang may yung light bulb moment. Ganun nila ginagawa. Dumating yung point na naiintindihan ko na yung phrasing nila. So tinry kong i-adapt sa akin nung nag-start ako magsulat. The way you explain it, parang napakadali lang, parang may sikreto for that. Pero mukhang hindi rin siya ganun kasimple. Tunog lang siyang mabilis. Actually, hindi ko alam kung ako lang. Mukha lang siyang mabilis. Pero para lang siyang verbal illusion eh. Parang ganun. You make it sound as if Oo, na mabilis. mahirap. Oo. Pero kung naiintindihan Example. mo siya. Hindi ko... Di ba pag sinabi mong, ang gusto lamang naming sabihin, pangarap ay laging habulin, kahit na kinakapos ang hininga mo ipigilin, di ba? Pero pag ginawa mo yon, ang gusto lamang namin sabihin, pangarap ay laging habulin, kahit na kinakapos ang hininga mo ipigilin, nimitin natin ang kalang para tubig kumulo, kailangan timbain ng poso para baldi mapuno, mga ganun. Para siyang domino effect. Domino effect. Na pag tinulak mo yung isa, tuloy-tuloy na. Ano nga yan eh, para ding minsan may instance na muscle memory na rin yung bibig. Kasi ginagawa ko, before ko sabihin yung lyrics, inisip ko na yun bago ko sabihin. Pero minsan magba-blackout ako, hindi ko maiisip. Pero ang nakakatawa dun, yung bibig ko, tama yung gagawin niya. Pero sabi Pero sa ko, utak mo, parang, nagkakamali halimbawa, ka. ito yan, ito yung utak ko, ito yung lyrics. Minsan gumaganon yung utak ko, pero yung lyrics ito, Tama. minsan babalik. Oo. Babalik. So sabi ko, Galing. buti na lang. Laging ganun, buti na lang moment. Parang basketball, anong gagawin ko? Eto meron din sila kasama my pro player group B. Paano mo naman nagagawa na yung distinct kasi sa style mo, kahit mabilis, naintindihan? Ang rule dyan, kailangan banggitin mo lahat ng syllable. Oo. Yung mga syllable na yun, talagang nakaspecify siya sa isang portion lang ng metro na yun. Kung yung metro na normal eh, pam, 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 pam. Yung mga syllables na ilalagay ko, pam 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 or para da parang hindi ko alam yan eh kasi hindi talaga ako aral sa mga measure pero mahihimay siya ng equal. Di
Depende na lang sa phrasing. Diyos ko. Sa ginagawa mo kasi, yung isang sentence, tapos siya sa loob lamang ng parang 4 na bilang. Parang ganun. Ang problema nun, pag freestyle ka, tapos imumultiply mo pa, imumultiply, so parang, Di ba? Di ba? Mahirap talaga pag Grabe. I mean, ang ako nga sa freestyle, ibang ano yan eh, ibang skill yan. Yung freestyle. Pwede kang mag-excel sa pagsusulat. Katulad ko, inaamin ko talagang wala akong kakayanan diyan sa freestyle. Dahil ibang skill yun, ano? ibang skill siya eh, ibang skill. Iba din yung songwriting, iba rin yan. Kasi naman, ang hirap mag-freestyle sa kaso mo. Parang sa ganun kabilis, parang... Pero may gumagawa nun. Kasi sa kaso mo, tol, parang hindi mo na kailangan jumaperms o umangas. Kasi nasa skill na eh. May rule ako sa sarili ko eh. Ayokong mag-set ng mataas na expectations dahil maporma ako. Kasi ang tendency ng mga tao pag nakita nila na itong Japorms na ito. So magsiset sila ng mataas na expectation sa'yo eh. Pero kung hindi ka naman magmamaangas ng sobra, siguro at least makakatulong sa'yo yun dahil hindi nila tataasan yung expectation sa'yo. And if ever malampasan mo yun ng... Ay, Sorry. sige ka lang. Tol, si Jun sa Bayton. Sir, Ano pangalan niya, sir? Aris po. Aris. Siya ba si Glock 9? Oh, tol, idol ko yan. Yung walang apelido. Buka mo na, sir. Wala siyang apelido. Saan na kayo? Ano pinag-usapan niyo? Kalimutan ko, istorbo ka eh. Sige. Okay, tuloy niyo lang. Kasamayan mo ba si Death Threat? Death threat siya dati. Nag-death threat ako. Death Threat ka dati, yung ilibing ng buhay, ang Yeah. mga pasosyal, ilibing ng buhay. Parang yung song na yan is an album before ako pumasok. Dumaan ka rin talaga sa angry young man face. Oo Galit naman. ka. Oo naman. Dumaan din ako sa I'ma pull the trigger pow, mga ganyan. Dianan ko din yan. Ito ang top 5 na paraan para mapabilis ang impeachment proceedings. Bagal kasi. Sa number 5, imbis na, Your Honor, I wish to beg the indulgence of this Honorable Impeachment Court. Sabihin na lang, excuse me, Your Honor. O kaya, yo. Sa number 4, dire-diretso lang yung hearing. As in, dire-diretso talaga. Tatlong 8-hour shift ang mga abogado pati mga hurado. Ang unang maubos na panig dahil sa sakit, puyat, ulcer at stress, olats. Nako, ikalaban na yung show ni Kuya Jermis Tol. Sa number 3, para mabilis, wag na lang pagsalitain si former Justice Secretary Serafin Cuevas. Number 2, wag na rin payagang magsalita yung ibang senador. Pwera na lang kung magtatanong si Lito Lapid. At ang number 1 na paraan para mapabilis ang impeachment proceedings, bawal na ang point of order. Mas pasalitain na lang ng pasalitain si Lito Lapid. So, ibig nyo pong sabihin, kanina tanong kayo ng tanong, hanggat ilang oras na tayo dito, yan lang gusto nyo palabasin, yung 11 million kung inutang. Ano pangalan ng kasama mo doon sa Death Threat? Yung parang ginagaya si Si Tupac. Tupac? Yung parang ganun pa yung... Lahat yata sila nagagana na. Gagano pa yun? Pero marami naman nagagano. Tumambay ka ba sa Mega Mall. Nasound? Hindi. Naging donggalo boy ka ba ever? Nung nagsa-start ako, doon talaga ako sa moonwalk sa Las Piñas. Doon ako nagre-record ng demo. Naalala ko noon, nagpapahatid pa ako sa tatay ko. Supportive yung effort mo sa ginagawa mo. Sinusuportahan nila talaga ako dahil anak nila ako yun. And very, very thankful ako sa kanila. Although very limited lang yung support na pwede nila ibigay sa akin. Siguro yun na yun eh. O kaya pag hindi ako nakauwi ng mga halos isang linggo na, makita ko yung tatay ko nandun sa harapan ng bahay. Inaabangan ka? Nag-aabang sa akin, sabihin sa akin, anak, hindi ka pa ba uuwi? Very heartbreaking sa akin yun. Pero kailangan ko sabihin, tay, magre-record pa ako ng demo. Sobrang hassle and sobrang lungkot para sa akin. Makikita mo magdadrive pa uwi yung tatay mo mag-isa. Mag-isa lang. Pero that time, nagre-record kasi ako ng demo ko na gusto kong i-shop sa mga label. Mahirap. Isa sa pinakamatinding pinagsapapasalamat ko na opportunity na nagawa ko nung nakapag-perform ako sa Araneta Coliseum sa concert ni Sir Gary. Pero nung binigay nila yung piyesa sa akin, Anong kanta, Gary B? Growing Up. Oh? Growing Up? Bagets? Growing Up. Oo, Bagets, di ba? So, kung papansinin mo yung beat nun, yung Growing Up, ganda, di ba? Ginawa nilang halftime.
parang narinig ko yan. Oo. Narinig ko yan. Oo. So, yan, may electric pa natin. Ang nakalaan na spot sa akin, normally, di ba, parang 16 lines. Pero kapag double time, nagiging 32 lines. Dalawang verse. 64 lines yung nakalaan sa akin. So, Grabe yun. dalawang verse na rat-rat. Pero Araneta. na-rehearse mo naman. Yung rehearsal, okay yun eh. Kaya mong i-rehearse yun eh. Pero ibang usapan pag nasa loob ka ng Araneta Coliseum. Tapos Punong-puno. makikita mo punong-puno dahil syempre Gary V concert siya. Talagang nerve-wracking talaga yun eh. Nangyari na ba sa'yo, Tol, na on air, national TV, na mental block ka, sumabit ka, nabulol ka? Nangyari na ba ever yun? Nangyayari sa akin yan sa mga gigs. Na live, mga live. Nangyayari din yan. Pero iba kasi yung level of concentration na kailangan kong ilaan pag alam kong live TV. Eh. Wala rin akong matandaan masyado. Bihirang-bihira. Meron man siguro bihirang-bihira. Nakakarinig ka ba minsan ng mga medyo hindi magandang salita na, wala yung Sell out na yan. Sell out na yan si Glock. Kinakanta na sa video okay yung mga kanta niya. Mga gano'n. Meron naman ganun. Meron ganun. Lagi naman ako open sa kasabihan na hindi mo pwedeng mapaligaya lahat. And ang number one rule ko din is kung satisfied ako sa trabaho ko. Siguro bonus na yung pagka nagustuhan din ng iba. Kasi yun mismo yung unang-una dapat na magawa mo. Maging proud ka din sa trabaho na tapos mo. Kung meron man talaga akong ipinapasalamat talaga na matindi. Kasi dumaan ako sa time na nagpo-perform ako sa rock events. Talagang nagmumumog ako ng piso at mineral water at bato at Nabato ka. Laban. oo, Tsaka malakas yung siyempre, kung kasabay mo naman talagang mamang-mama ang tunog, sabay kakanta ka ng rap and that time hindi pa naman Bata pa ganun yung katanggap boses mo, ang Hindi rap. katanggap-tanggap pa. So, talagang ganun ang mangyayari. Pero kung meron man ako talaga ipagpapasalamat, siguro dumating na yung point na, na nakagraduate na ako dun eh. Nakakapag-perform ako sa mga rock events na sobrang saya ng crowd, nakakiko-cooperate sila sa amin. Para sa akin, isa yun sa mga pinagpapasalamat ko talaga. Speaking of graduate, Jun, alam mo ba si Glock, nag-nursing, pare. Oo, Apat na taon, pinagsabay niya ang performing At saka nursing. Talaga? At sabi niya, parang Superman Pero daw. registered ka. Registered ka. Hindi pa. Hindi pa. Pero balak mo. Hopefully. Yun din talaga yung parang yun na yung icing ko ng cake. Di ba kwento naman, Riz, yung hirap nung pinagsabay mo yung performing at pag-aaral? Siguro kung merong isang reason kung bakit nagtapos akong pag-aaral. Ayokong balikan ako ng mga anak ko. Ba't ikaw? Hindi ka naman nagtapos. So, masasabi ko na mas matindi yung pressure sa mga anak ko ngayon dahil Tapos Kita niyo, tapos ako. medyo rumock out ako ng konti pero natapos ako ng college. So, yun yung talagang yung impression ko sa mga anak ko na kailangan mong tapusin yung school. Kahit anong mangyari. At kinikwento mo kanina bago tayo nagsimula mag-roll, Nagsimula ka, nag-enroll ka, at the same time, sinayin ka ng isa pang major label. yung star. Hindi, galing ako nun sa Star. Galing sa Star. Nag-Sony siya. Nung sinayin siya ng Sony, doon nagsabay. Nagsabay-sabay. Kailangan ko mag-decide kung mag-aaral ba ako o isasabay ko yung Sony, yung album. Sabi ko, bihira lang eh. Bihira lang ako makakuha. And lagi akong nandun sa na hindi mo malalaman kung hindi mo ito try. So, sige, game. Sabi. So, paano mo hinahati araw mo nun? Ano lang naman yan eh, pag may gig, pag meron akong gig, lalo na kung ang gig ko ay out of town. Pag pabalik ko, papuntang Manila, dala ko na yung uniforme ko. So pag sundo sa akin, Rekta ka na. oo, either doon na ako sa biyahe magbibihis, o doon ako kasi sa school namin may mga hospital beds doon eh. Doon na ako magbibihis, doon na rin ako matutulog dahil malamang madilim pa, nasa school na ako. Paliguan na rin. Wala na ligo-ligo. Pare, mga nakaputi yung mga kaklase yan. Tol. Ang ganda nung... Hindi ka ba nagkasala? Oh, naging marupok ka ba minsan? Hindi. Mababait naman yung mga classmates. Yun nga yun eh, mga delikado yung mga balit. Mababait Ako, naman yun. sikat ka pa, di ba? Hindi mo ginagamit minsan yung ano mo. Nung unang pasok ko sa classroom, pansin ko na nakatingin sa akin yung iba. Pero hindi nila Hindi na sigurado kung ikaw in-expect. yun. Siguro na ako nga si Glock. Siguro after a few days, laging ganun titingin-tingin, tapos ganyan. Until biglang may lumapit na, mukha mo si Glock na yun eh. Mukha mo, no? Ano sabi mo? Ako nga. Ako nga yun. Parang natulala siya. Parang, hindi nga. Hindi ko talaga. So yun, na-realize nila na ako nga yun. Pero after mga few weeks, medyo tropa-tropa na Pag rin sinasabi, kami. ikaw ba si Glock? Patunayan mo nga. Sample. Hindi na. Hindi ka ba nag-recite ng nag-rap? Hindi Rap naman, na hindi yung naman. ano mo? Pero may nangyaring instance sa akin nung after ko sa death threat, nag-stop ako kasi nag-stop ako noon eh, 1999. Stop mag-perform. Oo. Naalala ko na si Mike. Oo. Ako nga, si Mike yun. Naalala ko yun si Mike. Medyo masama ugali nun eh. Si Mike.
Yun yung parang si ano, di ba? Oh, Yung parang si Tupac na... Tutupak-tupakan ng Oo. pusa. Mas grabe yung mga binibitawan salita nun eh. Ilibing ng buhay, ano bang social. Kamukha ni Powder. Parang sarap ng tawa mo ah. Hindi. Okay lang naman. matagal na ang mga issue yan. May puot, no? Tama. Grabe, oh. Dude, parang pumapayat ako, no? Oo nga, no? Hinga ka naman kaya. Parang pumapayat ako eh. Alam ko, pero baka mamatay ka dyan sa pagpigil. Hinga ka. Yan, na Parang kasarap sa sinasabi ko. pakiramdam, no? Pero medyo lumiliit naman yan siya, Lord. Pansin ko, ano bang diet mo ngayon, Tol? Makain ako ng mga organic foods, Lord eh. Gulay, mga Mga gulay, mga ano eh. Hirap yan, Tol. Oo. Alam mo, baka kulangin ka sa protina yan, manghina ka pa. Ah, ganun ba yun? Oo, Tol. Kailangan may protina? Oo, kailangan mo na karne. Kaya ngayon, lulutuan kita ng adobo. Pero sandali lang, Lord. Parang may narinig ako may naliligo. Wala naman yata. Okay, Tol, gagawa tayo ng adobo sa patis. Adobo na naman. Ah, sa patis nga Ah, eh. okay. Pare, iba Kasi to. lagi na rin nag-adobo eh. Tandaan mga bayaw ang patis pag nainitan, may kakaibang lasa, siya na oo. nilalabas. Okay. Kaya ito, ang ating espesyal. Nihanda sa inyo mga bayaw sa ating pulutang wasak espesyal o Pwe! Okay. Yep. Anong gagawin natin ngayon, Lord? kailangan natin ng baboy. Maraming taba, mas maganda. Okay. May pati, siyempre. Hindi yan pwedeng tawagin adobo sa patis kung Okay. walang patis. Bawang, tol. Daon ng laurel. Asin. Pwedeng asin, pero aalalay tayo kasi maalat na ang Okay, patis. oo. Ayan. Tubig. At syempre, mantika. Syempre, hindi yan maging adobo kung walang suka. Paminta. Ah, paminta pa. Okay. Okay. Kaya mo ba yan, tol? Buksan. Kaya ko yan. Sige. Ito, sandali lang, Lord, ha? Ay! Ayan, Lord. Okay. Ang unang-una natin gagawin, syempre, ako, yung tekniko, gusto kong medyo papulahin ng konti yung ating baboy. Ah, okay. So, ikot tayo mantika, mga bayaw. So, konting mantika lang. Kasi may mantika na rin yung baboy, di ba? Depende sa klase ng baboy, no? Ito, kita natin yung baboy, maraming taba, marami rin mantika ilalabas yan. Okay. Yan. Iyan mo natin siya dyan. Okay, oo. Oh, kumusta ka na? Kanina pa kami naliligo talaga. Sandali lang, Lord, ha? Prestes! Ah, may naliligo nga, Lord. Akala ko na may naririnig lang ako naliligo, eh. Bayaw mo ba yan? Bayaw ko yan, si Orestes. Ah, okay. Bayaw, nagluluto kami ngayon ng ng adobo. Ibang adobo to, ha? Adobo sa patis to, ha? Makikikain ba yung bayaw mo, tol? Oo, may kain yan, no? Hindi man pwede nakatayo lang siya dyan, wala siyang gagawin. Ay, dapat mag-assist ka sa amin, Bayaw. Tol, Sige, hawakan Bayaw. mo yung ano. Oh, yan. Ah! Sakit! Mukhang masarap yan, Lord, ha? Oo, pero masakit yung mantika, pare. Kaya pinapalabas ko yung taba ng baboy. Ilagay na natin lahat, tol. Lalahatin na natin yan. Lahatin na natin. Marami tayong mga bayaw na nagugutom ngayon. Ayan. Ayan, oh. Okay lang yan, Ba, tol. nakikialam pa, oh, Lord, oh. Gusto mo ikaw na mag-host ng show, tol? Hindi, okay lang. Pwede naman. Baka alam mo itong bagay na to eh. O na mag... Kumusta na si ate? Sino ate? Oh, yung hipag niya. Yan, lumalabas po yung mantika. Okay, may gagawin tayo ngayon, mga bayaw. Ihalo natin ngayon ang Patis. patis. Gaano ba kadaming patis, Lord? Alalay lang, bahala kayo. At tubig, konting-konting tubig. Bangon yan, ah. Ayan, alalay lang. May maalat ang patis, mga bayaw. Tol, Oo. paminta natin dyan. Paminta. Ganyan. Hindi. Paano ba? Ano? Medyo ganyan. Ah, ganyan. Pwedeng takpan to para mas mabilis maluto. Pag May patakip nakatakip. ba tayo dyan? Wala eh. Bayaw, parang naririnig ko kanina, naliligo ka. Sabay Pero naliligo? yung talsik, parang hindi isang tao eh. Wala, ako lang. Ah, ikaw lang ba yun? Pwede mo utusan yung bayaw mo, Tol? Oh, sige. Tol, takbo ka naman kay Mami, oh. Ilan ka ng pantakip. sige, Pantakip sige. lang para Okay. matapos tayo dito. Maglagay tayo siguro mga bayaw habang pinapakuluan natin yung konti. Ay, yung laurel. Konting-konting laurel. Tagal ng bayaw mo. Ah, ito na ba? Oh, ayan na, ayan na. Oh, Oh. takpan natin. Pagkatapos natin siyang takpan, buksan natin ngayon. Iyan ang Iyan, sinasabi ko. Babawangan natin ngayon yan. Tanggalin muna natin to. Ay! Okay. Okay. Lipat natin ngayon dito yan. Babawangan lang natin siya. Ibubuhos ko na ba yung Ibuhos bawang? mo yung bawang ngayon, Tol. Okay. Ah! Ha, 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 ha. Yan, amoy mo na yung bawang, no? Okay, oh. Okay, balik natin siya. Gusto ko lang papulayin yung bawang, Tol. Technique yan. Walang basagan ng trip, men. Ganyan pala yan, ano? Yung laurel, pwede ko na ilagay. Yan. Ngayon, lagyan natin ng suka. Madami ba? Oh. Hop. Hop! Bango. Konting-konting toyo. Paikot. Hop. Pwede yan. lang pala yan. Ito may kulay ng adobo Wow. natin, no? Ready na to mga bayaw. Adobo sa patis. Parang masarap yan sa alak, Lord, eh, no? Totol. Ayan mga bayaw, ha. Ito po, tinatawag nating adobo sa patis. Okay, dito lamang yan, Lord, sa... Pulutang wasak espesyal o... Pwe!
O pag nagre-recite ka minsan, hindi ka ba pinapa-perform ng teacher mo? Hindi. Parang sobrang bait lang talaga nila sa akin. Kasi lalo na nung nag-duty ako, parang nag-duty kami sa mental hospital. Medyo mukhang strict yung teacher ko, yung aking CI eh. Pero napansin niya, bakit nagpapapicture sa akin lahat ng mga... Baliw. May mga estudyante. Yung mga baliw din. Parang, sino ba yan? Oo, bakit? Tapos minsan may lumapit sa kanya yatang isa pang CI na ganyan. Kinuwento sa kanya. Bumait na si ma'am. Sobrang thankful din ako dun sa teacher ko na yun dahil may mga times din na hindi ako makapasok. Oo nga. Balita ko raw, tol, minsan pag uma-absent ka sa OJT mo, nagbabayad din ng 500 Hindi, pesos. gano'n naman talaga. Pag nag-absent ka sa OJT mo, tapos magme-make up ka na kung nag-absent ka na isang beses, 3 araw mo ipapasok. 3 araw. Saan napupunta yung 500? Sa school. Tapos alam mo ba mag-total daw binayaran niya lahat-lahat? 6,000, tol. 6,000. Ang dami mong absent. Madami akong absent, medyo may discount na nga yun. I'm sure na didestino ka sa mga emergency room. Kwento naman mga hardcore dyan, mga saksakan, mga rabbit dito. Nakapag-assist ka na ba doon sa may nanganganak? Sabi ko nga, hardcore yung mga saksakan, yung mga barilan eh. Pero wala na mas hardcore pa sa OB. Ang dami mo lang Nag-iba na nakita. nga yung orientation ko dun eh. Nag-iba na yung pananaw mo tungkol sa Yan. Oo eh, kasi iba-ibang design saka model na yung makikita mo eh. Di ba? Parang, Ganda na, no? parang in a medical point of view yun eh. Parang hindi mo naman siya iisip, pero wow! Di ba? Parang hindi eh. Hindi pala lahat parang pang-porno. Di ba? Hindi eh. Parang, pero yung mga moment na yun, seryoso yun. Pero dun mo marirealize kung gaano kahirap yung bansa natin. Kung makikita mo sa ibang bansa kung gaano kahalagahan, alagaan ng pasyente. May mga ospital sa atin na tambak nyo lang lahat ng mga manganganak dyan sa tambak nyo dyan. Literally talagang parang ano talaga, parang pig pen. Sisigawan sila dahil nag-labor sila, syempre, di ba? Di saan ba siya na-destino? Saan ka na-destino? Nakapag ano, Sa marami Tondo kami. Nakapagtundo rin ako. Tondo dyan na. Sa may Delpan, tol. Delpan, sa Delpan, Gat no? Andres. Gat Mga Andres. tindi doon ah. Doon nga nangyari na 19-year-old, nanganak ng 8.5 pounds na baby. Maliit Yun, lang itong oo. babae na to. Oo. Hindi yun, ah. Parang nakita ng pumutok ng longganisang lukban. Ganon? Ganon. Medyo mga 2 hours kaming nagtatahi ng doktor. Yun talaga, ang hardcore. And in fairness sa lahat ng mga, sabi ko nga, iba na yung pananaw ko sa babae. Sabi ko, sobrang taas ng tingin ko dahil Mahirap yung ginagawa nila. hindi biro ang ginagawa ng mga babae pagdating sa panganganak. Sabi ko nga, piliin mo na pinakasiga sa tondo, pero hindi nila kayang daanan ang dinadaanan ng isang babae, lalo na kung manganganak. Narinig mo yun, Jun, Oo ah. nga. Baka nakakonsensya tuloy ako doon eh. Nangyari na ba ito lang may pasyente ko nyari, tapos, uy, ikaw si ano, nakilala ka habang ikaw ay nagtitraining. Habang nanganganak, black pahin ka, ano? Hindi siguro, hindi na Kaya nila habang may saksak papansinin yun dito, dahil diba? sobrang hirap na sila. May instance sa tondo to eh. Alam naman natin sa tondo, may maraming mga siga-siga. Bawal ang hindi pasyente sa patient's bed. So, nung nagkukuha ako ng vital signs, sinabihan ko yung tatay, Sir, bawal po sa hospital bed. Puro tattoo eh. Sama ng tingin sa akin. Sabi, kamukha mo si Glock na yun ah. Ako nga po si Glock na yun. Sabi ko sa kanya, ako nga. Tumayo talaga siya sa bed, tapos kumuha siya ng... Camera. Hindi, lampin ng anak niya, pinapirma niya sa akin yung Oh. mga lampin ng anak niya. Sabi ko, ayos. Hindi, Yung sa patient. mga flip-top naman, Mm. ano masasabi mo doon sa mga... Marami akong kakilala, may mga kaibigan ako sa flip top. Pero sa isang banda, pwede mo sabihin na basagan siya eh. Hindi, Literal na basagan talaga talaga, di ba? Medyo hindi ganun yung Kaya ako ginagawa. sinasabi na medyo hindi yata ako lilinya doon and medyo matanda na ako para doon. Ano yung muling alaala mong na-bad trip ka talaga sa isang bagay? Minsan, sa mga noontime show na kailangan mo mag-rap nang hindi mo naman kanta, pero kailangan mo gawin yon kasi kailangan sayawin ng artista. At pinapatugtog sa radyo lagi yung kantang yon at kailangan mo may Sa akin ka-duet. kasi parang medyo maswerte ako dahil madalas makukuha kong kanta, medyo gusto ko din. Siguro dahil yung piyesang malamang na matatapat sa akin, ibibigay lang nila sa akin talaga pag alam Ginagaya nila nila. okay naman na i-perform ko. So, Ano yung mga hindi mo ipa-perform? Teach me how to doggy. Kakanain mo ba yun? kung kaya kong sayawin yun, Pwede, kakantayin ko, diba? di ba? Kung kaya kong Ano, nabanggit mo parehong kanina. sayaw ni Chris Brown na Dougie, di ba? Yung mga ganun-ganun. Oo, yung mga ganun. Medyo magandang tingnan, pero Paano pagka hindi yun? ko, Paano ayoko. Nabanggit niya, Lord, yung sa pagdadrive, di ba? Yung sasakyan mo ba, meron ding parang hip-hop, yung mga... Gumaganon-ganon. Gumaganon-ganon din. Yun. Oo. Di ba si Maverick may mga ganyan? Meron siya. Impala na may hydro-hydro. Pero mas bagay sa'yo yun eh. Rapper ka. Hindi. Parang, well, okay lang din gawin mo dito yun kung medyo wala ka ng pake.
tipong mga 1 billion peso worth ka na. Yeah. Parang kahit, di ba, I mean, wala ka nang pakialam eh, kahit ano sabihin ng tao sa'yo. Na-explain niya kanina yon kung bakit siya nagaganon. Kasi aga-agahan may dating paminsan-minsan. Pasensya na, pasensya na. Kaya sa amin eh. Yung umuulit-ulit yung usapan eh. Yan. Dahil ito napansin ko dito, Lord, yung yung picture nila. Oh, yan, Anong yan. picture, family picture mo dyan? Family picture yan. Sino ba kumuha niya? Si Direk J. Pasena ang nag-picture niyan. Nagumawa ng maraming video sigla. Kasama na dyan ang award-winning na Lando. Lando. Ang extra pong yun. Kasama ka doon, di ba? Yan na, Lando? Oo. At may kwento ba yung picture frame na yan? Oo, pictorial to nung matrikula album ko. Mhm. Kasama din sa pictorial yung mga anak ko. So sabi ko sa wife ko, sama ka na din, gawa tayo ng family portrait. So sabi ko, Direk J, baka pwede tayong mag-family portrait na after ng pictorial. So, yan yung kinalabasan. Turo mo nga tol, alam ko kambal yan sila, di ba? Yung mga pangalan ng mga anak mo. Si Sean Daniel, yung aking little boy, at si Daniel Sean. Pero that time, siguro mga magfo-4 pa lang sila. Ngayon, 7 years old na sila eh. Malalaki na, nakikipagdebate na sa akin. Nako, nakikinig ba itong mga batang to ng hip-hop? Nakikinig sila ng iba-ibang genre ng music. Pero mas ano sila, mas pop yung pinapakinggan nila eh. Lalo na tong anak kong babae, si ano yan, mga Selena Gomez. Huwag mo sabihin nakikinig ng Justin Bieber yung mga kids. Medyo hindi. Kasi yung anak kong lalaki, more than makinig ng music, mas maglalaro lang ng maglalaro yan. Pero yung anak kong babae, mas mature yung pag-absorb niya ng music eh. Kaya nga hindi ko siya pinapanood ng mga, lalo na yung bagong video ni Rihanna, although sobrang fan ako ni Rihanna. Mahalay. Yung ano, We Fell in Love in a Hopeless Place, di ba? Sobrang cool nung song. Yung sobrang fan ako ni Rihanna. Pero pagka piniplay yung video, yung Gusto anak mo kong takpan bata. yung mata ng anak mo, ganun. Huwag kang manood yan, lipat mo. Naku, lalong may interest lalo yun pag ginapagawalan. Talaga? Ito ba updated ka pa sa ano? Nakapag-research ka pa rin ng music hanggang ngayon? Ngayon, ang pinapakinggan ko bagong album ni Drake, bagong album ni T-Pain, pag ganun-ganun lang. Hindi ako nakikinig yung sabay-sabay na madami. Thriving pa rin ba yung underground hip-hop community rin? Meron, may scene pa rin sila, katulad ng mga sunugan, Sunugan talaga flip pangalan? top, di ba? Ayun, flip top. Yung mga underground events din, syempre, meron din. Bata, Oh, liga. oh. Gusto mo ba mag-training? Akala ko kuya mo tinawag, kukunin mo na ako eh. Anong training yan? Sa trabaho ko. Trabaho mo? Oh, bakit naman? Kasi alam mo, magsi-senior citizen ako. Oh, ano naman ngayon? Anong Gusto problema? ko na magpahinga. Oh, Kaya lang, nalulungkot ako. Wala akong matatanggap na benepisyo. oh. Mabuti pa yung mga senior citizen ng Quezon City. Libre parking, libre sine, Oh. at hindi lang yun. Napakalaki pa ng discount sa mga gamot, restaurant, sasakyan, at kung ano-ano pa. Ano masasabi mo, Bata? Alam mo ano maganda dyan? May alam ako. Ano? Gusto mo ng mga discount, di ba? Oo, Eto, maraming discount to. Maraming points na yan. wala nakasulat. Gusto mo ka mo ng pahinga, di ba? Ah, Ayos ba? Sige. okay. Ikaw na bahala dyan, ha? Ako na ang bahala. Wah! May madedefine ka naman na tinatawag nating purely Pinoy style of hip-hop. Honestly, O nakaangkla pa rin tayo doon Siyempre. sa kanluranin na pinalitan lang natin yung lyrics. yung rap talagang ano naman yan eh, sa kanila talaga yan eh. Ang challenge lang para sa atin, kung paano ka gagawa ng isang ng rap na tatangkilikin, na open-minded ng tao. Yung bukas puso talaga na pakikinig. Kasi ang hindi naiintindihan ng marami na, oo, amboy ako eh. Pag pumunta ako sa Pilipinas, tapos nag-rap ako, pasok na ako, di ba? Siguro isa lang ang grupo na nakagawa nun eh. That time kasi sobrang init ng hip-hop. Yung Master Plan, di ba? Hindi naman sila nagtatagalog rap before, pero sobrang pasok na pasok sila, di ba? Pero para sa ngayon, wala pa. Kahit ako, hindi ko naman kinoconsider na purely Pinoy na Pinoy yung ano. Dahil syempre, nagpa-pattern pa rin ako sa kung anong narinig ko sa na ginawa sa States, and kumukuha din ako ng inspiration sa mga songs na narinig ko doon. So ano, siguro depende na lang kung gusto mong pakainin ng tao ng hipon na hindi naman siya mahilig sa hipon, pero mahilig siya sa siopaw. Di gumawa ka ng siopaw na ang palaman
Hipon. At least, hindi ka kaagad niya i-reject. Meron kang chance. Ano ba yung pinakamalaki mong awards na nakuha mo? Yung Katha Award ko noong 2003. Yun, mga songwriters talaga yung nag-ano. 2003 ko nakuha ang Best Rap Performer. That time, and alam ko ang Katha kasi voted by artists. So, kung meron man talagang sobrang mahal na mahal ko na trophy, yun talaga. Nakarating mo lang sa Pilipinas? Galing ka sa, Ano kami, sama nag-US mo yung tour par- kami. Sama mo yung parokya? Parokya, Oo. Kumusta sila talaga kasama? Masaya. Pagkasama mo naman sila, laging masayang-masaya lang lagi. At the same time, trabaho naman yun eh. So, andun kami para magtrabaho and mag-entertain ng mga kababayan natin. Pero minsan spontaneous may nagagawa kayong bagong kanta kasama yung parokya. Sa parokya kasi, lalo na kay Sir Chips, pag sinabi niya, gagawa kami ng song, pag sinabi niya, gawa tayo ng song. Hindi yung, landi-landian lang, kulit-kulitan tao, kanta na to parang ganun. Parang para sa akin kasi, ako hindi ako nasanay sa parang ganung diskarte. Pag trabaho, Kung susulat trabaho ako ng kanta, susulat ako ng kanta. Depende kung may deadline ka or inspired ka, pareho rin ang outcome eh. So, Ikaw personally naman, yung gawa mo, sa tingin mo, anong direksyon yung patutunguhan niya? Kasi pansin ko, ito mga huli mo, medyo bumagal siya. sa albums ko, gumagawa pa rin ako ng mga mabibilis na songs. Nag-experiment kasi ako ng ibang tunog. Ayokong maging redundant masyado sa mga songs na gagawin ko. Kaya nagtatry ako ng ibang approach sa rap and lalo na sa phrasing. Ngayon, may sinusulat akong song, parang medyo mabilis siya eh. Pero hopefully, mai-execute ko ng maayos. Ma-dig pa rin ng tao. Karamihan ng kanta niya medyo may social relevance. Social relevance. Yung Bakit? kagandahan Bakit dyan. may gano'n? Nangyari yan nung nag-start ako mag-duty eh. Nag-nursing ako, na-realize ko na sobrang hirap talaga ng buhay ng mga kababayan natin. May tinatawag sa ospital na outpatient department. Ngayon, doon pumupunta yung mga nagpapa-check up. Ngayon, para madaling makita yung file nila, kailangan nilang mag-fill up ng isang maliit na ID. Babayaran mo yung 5 piso. And may mga kababayan tayo na walang 5 piso. O paano ka magpapagaling ng sarili mo kung ni 5 piso wala ka. May isang kwento doon, isang nanay na nanganganak sa bahay for the past 4 years sa 4 na anak niya. Yung pang-5 anak niya, nanganak siya sa bahay ulit pero malaki yung baby niya. So nagbi-bleed siya na nagbi-bleed. Dinala siya sa ER, walang tigil yung dugo. Literal na binuksan mo yung gripo. Yun yung dugo niya na lumalabas. Ang tinatanong sa kanya ng doktor, may pera ka ba? May pambili ka ba ng dugo? May pambili ka ba at least ng dextrose? Kasi yung BP niya, 0 na eh. 0 over something na lang eh. Kami as parang mga OJT, nandun kami to comfort. Hawak mo yung kamay niya. Tumingin siya sa akin, sabi niya sa akin, Noy, bigyan mo na ako ng dugo. Magbabayad naman ako pag lumakas na ako. Durog na durog talaga ako eh. Wala kang magawa. Dumating yung asawa niya, galing Cavite. Walang sapatos, walang tsinelas, construction worker. Ang unang tanong sa kanya ng doktor, may pera ka ba? Mamamatay na yung asawa mo. Sabi niya, wala po akong pera. O, lapitan mo na yung asawa mo, mamamatay na yan. So, ito yung mga instances na alam mong imposibleng sabihin ng ibang tao na walang gumagabay yung nagbabantay sa atin. Next question ng doctor, anong blood type mo? Kung ang isang pamilya walang pambili ng pagkain, bigas, iisipin ba nilang pumunta sa center para magpa-check ng blood type? So normally, di nila alam. Hindi ko po alam eh. Chinek nila, and true enough, pareho sila ng blood type. So next na nangyari, sinalinan siya ng dugo galing sa asawa niya. Tapos yung problema. Yun yung mga instances na imposible hindi ako makasulat ng kanta eh. Meron akong isang song na nasulat ko sa ospital mismo eh. Dahil naka-witness ako ng tatay na namatay yung anak niyang babae. Durog na durog talaga kami. Minsan talikod na lang kami dahil maiiyak ka na ganyan. Kaya may song ako sa album ko na Matricula titled Between. Actually hindi siya rap eh. Kanta talaga siya eh. Sobrang malungkot na kanta. So, isa rin yun sa mga tinetreasure ko rin ng mga nasulat ko na song. Dahil nga dun sa experiences ko sa ospital. Hanep talaga. Parang, sabi ko nga kung ang bansa natin, makakonsider mo siguro na uunlad lang tayo kung first and foremost mapapangalagaan natin yung medical requirements ng bawat isa sa atin. Yun eh. Yun ang basis ng Basic. buhay. Ang bigat ng kwento niya, Lord. Kaya makikita mo, yung music, yung rap, hindi lang siya basta pwede siya maging isang tool talaga. Hindi lang Hindi siya na siya pwedeng babuyan. Hindi di lang ba? siya pamparty, hindi lang basagan ng bungo, hindi lang mga angasan. Mas marami kang magagawa, mas marami kang naipapahatid sa ganong medium. Swerte na rin na nag-nursing ka, tol. Oo, parang ako talaga, naniniwala ako, everything happens for a reason. Totoo yan. Dinadala ka talaga eh. Walang aksidente sa mundo, tsamba-tsamba tol. eh, di ba? Walang aksidente sa Kasi mundo. nung nag-decide ako mag-enroll, pumunta ako sa isang school. Una kong course na gusto kong mag-teacher ng English. Wala na daw open na course for that. So lipat ako ng course. Anything, wag lang po math. Wala na eh. Sabi, accounting lang yung
umalis na kami. Tapos nung next na school na pinuntahan ko, yun yung unang lumapag sa akin. Gusto mo mag-nursing? Sabi ko parang sa STI. Dito, malapit lang. Sa Regalado. Parang una, hindi pa ako sold. Minahal ko talaga siya nung nag-start ako mag-duty. Yung connection mo sa tao and yung relationship mo sa iba-ibang klase ng tao, makikita mo. Ibang klase. Doon ko na-realize sa nursing na sa buhay hindi lang pera. Kasi sa mabaho, mainit, at crowded na ward. Yung makikita yung masaya dahil maraming na bumibisita sa pasyente. Mga kamag-anak, tito, anak, nanay, tatay. Pero sa pinakasosyal at pinakamahal na private room, may matanda doon na namamatay mag-isa. So, iba yung marirealize mo sa buhay doon. Mas okay pa pala yung ano, no? Well, okay din yung maganda kwarto mo. Okay din yan. At may mga friends. Diba? Okay din yan. Pero, Yeah, Jun ha, ingat ka. Okay. Uy, maraming salamat. Sir, Aris, ha? thank you. Salamat, sir. Tol, po. maraming salamat sa pag-guest. Maraming salamat sa Wasak, ha? pare. Eh, mga bayaw ha, si bayaw, Cat 9. na. Rapper at nurse. Okay, sample naman. Paalam, no? sample Siya ba? nagsa- Bye-bye! Ang 80s ng beat mo, pare. Tagal ni Orestes tol ah. Yung tusa na natin binili ng cola yun, di pa dumarating ah. Oh, ano? Yung cola nyo. Eh bakit nandito sa plastic? Eh wala ka naman binigay na pang deposito eh. Sakto lang yung binigay mo eh. Ano ba yan? Plastic na lang. Oy Lord, dito na yung cola natin oh. Eh si Lord, di mo binilhan. Ano ba ka natin yan? Cola tol. Lola, ano kayo? 8 years old? Mga tol, welcome sa isang edisyon ng tawag ng segment natin. Tamang toma. Namang Toma. Okay, ano bang pwede natin gawin ngayon dito Lord? Simbang mawasak. Oo. So, pero ang budget ko, pang cola lang eh. Ah, ganun? Oo. Ano ba meron dyan? Meron tayong whiskey. Rum ba yan? Pwede na. Ito, brandy. Okay. Meron tayong yellow. Ano yan? Cola? Cola. Ano gagawin natin dito? Ito yung drink na tinatawag na The World. The World. The World. Oh, tapos, Ano tayo na whiskey? Kailangan natin shot glass, tol. Ah, sorry. Tawag to? Shaker. shaker. Oh, ganda na shaker mo. Shaker ka na ngayon ha. Pre. Rum. Wasakan na to ah. Brandy. Brandy. Pwede rin ba dyan yung wine? Wag, tol. Hindi pwede dyan. Bastos yun, men. Eh, eto, tequila. Hindi. Pwede na rin. Pwede Yan rin yan yan, eh. tequila. Oo. Eh, etong ano, gin. Parang pwede, di ba? Bahala kayo. Pwede yan. Eto, ano naman to? Vodka yan, tol. Vodka. Pwede rin to. The World nga talaga to ah. Vodkahin mo na yan, tol. Oh. Eh, ano naman kinalaman dyan sa cola, tol? Teka, may kulang dyan, tol. Oh. Yan lang kayo. Gusto, tapusin na natin lahat, tol eh. Ano yan? Muriatic acid. Ay, wag yan. Gusto ko pa mabuhay, pare. Iba yung kulay, Wala pa pare. Ganito yung kulay ng ihi ko. Nagkasakit ako sa kidney. Okay. Paghalu-haluin mo natin to sa shaker. Eh, kung si Orestes kaya yung Shake ano mo, dyan. tol. Ayan, oh. Oh, hanap ka doon para makita ng mga bayaw natin. Ayan, oh. Ikaw naman, shake ka. Yan. Yan. Okay ba? Pwede. Ah, pwede na siguro to. Yan, halo-halo na lahat. Tol, ihalo natin yung cola mo. Halo natin to. Konti lang, konti lang. Shake mo ulit. Take ulit. Oh, ito naman. Ikaw naman mag-shake. Ganito yung ginagawa ko sa, ano, palatitipla ko ng dede ng anak ko. Ganon-ganon lang ako. Pala sa naked. Yan, maastig yung ating shaker, tol. O, ready na to. Kailangan natin magandang baso, tol. Ay, walang baso eh. Papa mo yung laman yan. Lagyan natin ng ice, Lagyan tol. natin ng ice yan. Pakita natin sa ano, mga bayaw Ayan, natin. mga bayaw. Ganito talaga tamang pag-inom ng mga bayaw, no? Yan, ano, inom yung pambayaw, tol. Okay na siguro yan. Okay, champion yan. Ayan, no? Ano ba yan? O, yan. Oh, ayan mga bayaw, ha? Ito ang tinatawag na The World. The World. Okay, Okay. ano lasa? Oh? Gusto mo tikman? Bahala ka dyan. Ha? Okay na rin to kaysa sa wala. The World nga eh. Basta iba yung lasa. Oo. Ay, pag tinuturo na ito, may mga paano-ano pa eh. Nalagyan pa ng mga lemon sa taas. Pero hardcore to, pang bayaw to, pare.